Samantala, pinabulaanan ng Independent Commission for Infrastructure (ICI) ang claims ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi nakita ng ICI referral na guilty si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyon kaugnay ng budget insertions. Paliwanag ng ICI, ang layunin ng referral ay para ipasa sa Ombudsman ang investigasyon at pagsasampa ng kaso at hindi nangangahulugan ng pagiging guilty o pagiging absuelto ni Romualdez mula sa mga akusasyon. Ang iba pang detalye ng balita alamin sa report na ito. Muling binuhay kamakailan ni Navotas Representative Toby Tiangco ang mga alegasyon ng korupsyon laban kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kaugnay ito ng umunoy pagkakasangkot at command responsibility ni Romualdez pagdating sa umunoy budget insertions ng Kongreso sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Tiangco, mismo ang Independent Commission for Infrastructure (ICI) na ang nagrekomendang makasuhan si Romualdez ng plunder cases na kaugnay ng flood control corruption scandal. Ang pahayag na ito kaagad na pinalaga ni Tingog Party List Representative Jude Asidre at iginiit na walang ganitong rekomendasyon ng ICI. Sa halip, nakasaad-an niya rito na walang nakita ang ICI na liability sa parte ni Romualdez pagdating sa mga nasabing anomalya para makasuhan. Ngunit kung ang mismong ICI ang tatanungin, mali raw ang naging interpretasyon ni Asidre sa naging referral ng komisyon para sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa isang press release, kinontra ng ICI ang naging interpretasyon ni Asidre at iginiit na selective at hindi ito buong konteksto na nilalaman ng kanilang referral na ginamit ng mambabatas. Ayon sa ICI, isinasaad sa referral na isinumite ang rekomendasyon ng walang finding or conclusion of guilt or liability sa parte ni Romualdez, ngunit hindi rin ito nangangahulugan na nagkaroon ng determinasyon ng ICI patungkol sa innocence or guilt ng dating House Speaker. Sa halip, ang referral daw ay upang ipasa sa Office of the Ombudsman ang kaso para sa mas malalim pang investigasyon. Paliwanag ng ICI, bilang isang fact-finding body, walang prosecutional authority ang komisyon at na ang kanilang mandato ay ang pagsusumite ng rekomendasyon para makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot na individual. Sa usaping ito, ang nasabing referral ay nangangahulugan lamang na itinansmit ng ICI ang mga dokumento at ebidensya kaugnay ng kanilang naging investigasyon kay Romualdez patungo sa Office of the Ombudsman para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagsasampa ng formal na mga reklamo. Sa makatuwid, taliwas sa mga naging interpretasyon, ang kanilang referral ay hindi daw mangangahulugan na guilty o naabsuelto si Romualdez. Nanindigan din ng ICI na ang lahat ng naging referrals at aksyon ng komisyon ay dumaan sa mahigpit at masusing evaluation ng beripikadong impormasyon mula sa mga testimonya at ebidensyang nakalap ng komisyon. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.